Ang ginagawa ko is kailangan kong bumangon talaga sa ganong sitwasyon Mm. para ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve one day. Nakarinig ka ba minsan ng masasakit na salita? Not minsan, all the time kasi nandito tayo sa social media. So hindi lahat mape-please dito. Mm. Ano ginagawa mo, ma'am? Before, nung bago pa, masakit. Ngayon, medyo okay naman. Pero sometimes, kasi ako sa vlog ko, nagpakatotoo talaga ako eh. Wala akong pinifiltered na attitude. Talagang, eto na ako. Tanggapin niyo ako. Hindi lang puro ayuda. Gusto kong mahalin niyo ako. Ito yung likod ng mga ayuda. Mm. Ito ako, totoong tao. Kasi yung iba, di ba, tumutulong sila para sumikat, yung iba tumutulong sila sa mga kababayan natin pagmamayabang na sa social media. Hindi ka ganon. Ay, hindi naman. Kaya nga, yung vlog ko is randomly. Mhm. Para makita nila yung good side, bad side sa akin. Mhm. Oo. And ikaw, bumabalik-balik ka sa Pilipinas and then sa Opo. US. Kasi sa negosyo ako talaga yung humahawak nito eh. Mhm. Tapos yung asawa ko naman, I'm super thankful sa asawa ko kasi financially, siya talaga yung laging nandyan, nag-alaga ng mga bata. Ayan. Paano mo binabalance yung oras mo, ma, with your family? Yan ang pinaka mahirap i-balance. By prayer na lang, Lord. And then my mga kids, kinakausap ko sila para maintindihan nila. Hindi mo na may miss yung kids mo, ma. Sobra. Umiiyak ako. Walang gabi na hindi ako umiiyak. Bakit kailangan nyo maghiwalay? Kasi sa negosyo, pinasok ko na to eh. Mm. Sometimes, ang mga nanay kailangan mag-sacrifice para sa kids, sa future, di ba? Mm. Ang sabi ng mga anak mo sa'yo, ma? Super proud. Kaya yun din ang ko, na parang minsan pag umiiyak ako, nakikita ko mga bata na masaya, nabigay ko lahat sa kanila. Kasi ayaw ko maranasan nila yung buhay ko noon. Mhm. Yun talaga. Sabi ko, Lord, okay lang kayanin ko lahat ng sacrifice. Wag lang sila. Mhm. Paano pag may mga special events, wala ka? Yun, maraming business, birthday, award, ayun. Sa Anong school. sinasabi? Paano mo sila binabanggit? Hindi ka ba minsan naiiyak, ma'am? Na, Nagpupus ako, umiiyak. Mm. Nang super proud ako sa aking mga anak. And blessed ako kasi kahit wala ako, nagagawa nila lahat eh. Mhm. Good kids sila. Tapos, grades nila maayos. Yun po talaga. Dahil nga nagdasal ako, sabi ko, Lord, kung wala ako, ikaw bahala sa mag-ama ko. Mhm. And you are blessed now. Super blessed. Thank you, Lord. And that's why you are sharing it. Yes po. Hanggang kailan ka mag-share, magbabahagi ng I dedicated my talaga hanggang sa huling hininga ko na to. Mm. Basta i-bless lang ako ni Lord, si-share ko yon. Hindi ba minsan naaabuso ka, ma'am? Daming business. Paano? Paano ginagawa niyo po? Nagdadasal ako kasi part siguro ng life yun eh. Kailangan makatagpo ka rin ng mga good and bad people para kasi hindi mo mapaperfect din yung life kung wala yun eh. Mhm. Opo. Kasi mayroon din akong dapat matutunan na sometimes hindi lahat ng tao kaharap mo ay good intention ba? Mhm. Opo. Minsan may mga nagsasamantala pa, no? Sobra. Paano, ma'am, ginagawa mo pagka may mga tao minsan maraming sinasabi? Minsan kasi parang yung iba inggit, yung Apo. iba is parang nakikipag-compete, nakikipaggalingan. How do you handle such situations? Sa mga yan, ang ginagawa ko is dinadasal ko na lang talaga siya kasi magkaiba tayo ng personality eh. Mm-mm. Tapos kasi hindi nakikita ng lahat ang other side mo sa buhay. Mhm. Sometimes lagi lang nila nakakita na ayan, nakaporma ka, maayos yung buhay mo, but behind that, marami pong mga hindi natin nakikita na dapat wala po talagang competition in life. Mm. Kasi may kanya-kanya talaga si Lord binigay sa atin na tools to survive. Hindi niya tayo pababayaan. Mhm. Ikaw ay nagkaasawa at the young age? 17. Nagkaanak. Mm. Nabuntis ng maaga. Gano'ng kahirap? That's very hard. Kumaga, it's the struggle at the young age. Magkaroon ka na ng pamilya. Paano mo naitawid? Paano mo naiahon yung pamilya mo na malagpasan yung pagsubok mo na yun? Sa unang nakita ko yung anak ko, yun ang hindi ko alam kung paano ako maging ina.
na hindi ko alam paano bitbitin yung bata, paano ko siya mabigyan ng buhay. Ayun, parang, kasi lumipas na no? Parang hanggang ngayon, hindi ko pa rin na, sa isipan ko, paano ko ba ito nakayanan lahat? But full of, prayer, iyakan. Hindi ko alam kung paano ko nalagpasan lahat, but dahil may Panginoon tayo, kaya siguro nalampasan ko lahat yon Mm-mm. by prayer lang. Tsaka talaga ngayon, bukas palad. Ang dami mo na tulungan, ma'am. Ano ba to? Luzon, Visayas, Mindanao ba? Mga naaabot ng tulong ninyo? Opo. Ganong kadami sila, no? And pagka nagpapasalamat sila sa'yo, anong nararamdaman mo? Yun, yung pagod ko sa buhay, kasi syempre, sarili ko kasing hanap buhay. Mm-mm. So, nawawala yung pagod ko na iniisip ko na lang na may nangangailangan sa akin. Kaya, yung mga pasasalamat nila is yun yung motivation ko talaga na keep on going. At saka yung pagtatrabaho mo sa US, lahat naman yun nandito nai-invest mo sa Pilipinas. Opo. Nakapag-invest ka ng negosyo at ginagamit mo rin sa pagtulong sa mga Opo. kababayan natin.